So, mga 1 week na ata silang nakatambay dun sa ating plant truck. So, ngayon po guys ay aayusin na po natin itong ating dish garden. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so heto guys, at aayusin na natin or tatapusin na natin itong ating dish garden. So actually, hindi naman po yan talaga yung mukha ng ating dish garden. So, aayusin natin yan. Pinatong ko lang po yung ating mga cactus dyan para hindi sila ma-dehydrate. So, ay ito na at aayusin na natin kasi kahapon nakabili na po ako ng topping. So, ayan yung ating mga materials. Meron tayong variegated gymnocalcium and then meron tayong LB and then meron po akong idagdag na halaman. Ito guys yung ating Monadenium richii or Euphorbia richii ata yung ano nito pangalan. So ayan at aayusin na natin guys yung ating dish garden. So yan po yung gagamitin nating soil. So ito yung ating richii and then yung ating ano to siya yung Queen Victoria na agave, then yung ating variegated gymnocalcium, then yung ating, ano to siya, yung hybrid daydream, ayan. Dalawa hatang klase ito guys. Meron ito kasi yung isa, ano na siya, ma-pink. Ayan. Ito ay galing po sa ating seller na si Chingyansi. Ayan, free po niya yan sa atin. And then, meron tayong LB. Ayan yung aking itatanim sa ating dish garden, yung ating nasirang LB. So, napakatibay po ng ating LB guys. Kasi ayan, kahit na nagka-scales ay yan, buhay na buhay po. So, wala pa po siyang root. So, heto guys, yung ating Monadenium Euphorbia richii. So, nakuha ko siya sa ating munting harden. Ang dami ko na rin palang richii sa ating munting harden. So, madali lang po siyang paramihin. Ipatong nyo lang po siya sa soil. And then, maganda po guys kung naka-rain or shine siya. And then, ayan, at okay siya dahil hindi po niya kailangan ng maraming water. So, ilagay lang po natin siya sa tabi-tabi ay ayan, sobrang ganda po ng ating richii. So, ito ay pinatong ko lang po sa soil. And then, ayan, at meron na po siyang dalawang baby ata guys. Dalawang babies yung kanyang prinudos. And then, ayan, at ano to siya nabili ko lang to nung kasagsagan ng pandemic. Maliit pa siya. Pero heto yung tinanim natin ay mga baby na po ng ating richii. So ito meron akong ano dito. Moose ata siya guys, moose. And then ang tagal na niya sa akin pero hindi talaga siya nabuhay. So, lagi lang siyang ganyan. Magto 2 years na pero hindi po siya dumami. Hindi ko sure kung bakit. Siguro sa weather or sa location na pinaglagyan ko. Pero, ayan, at itry natin siyang padamihin. At gusto ko siyang ilagay dito sa ating dish garden. So, heto at prepare na po ako ng ating soil mix. Aayusin lang po natin sila guys para siguro ang gagawin ko dito, uunahin kong ilagay yung ating toppings para ayan, patong-patong na lang natin yung ating halaman kasi hindi ko sure yung arrangement nito kung paano sila i-arrange. So, tingnan natin kung ano yung maisipan kong gawin dito sa ating mga halaman. So, keep on watching guys habang inaayos ko itong ating dish garden at sana ay magustuhan nyo itong ating gagawing dish garden.
Kaya po natagalan yung paggawa natin nitong ating dish garden kasi heto guys yung hinihintay ko yung ating toppings na lambarak. So, importante po kasi na maglagay po tayo ng toppings dito sa ating gagawing dish garden kasi malaki po yung tulong ng paglalagay ng toppings sa ating mga halaman, lalo na po dito sa soil para tuwing diligan natin yung ating halaman ay hindi po magalaw yung soil ng ating dish garden. So, yan po at ito po talaga yung nagpatagal sa ating ginawang or gagawing dish garden. So, heto at nakabili na tayo guys ng toppings ng labarak. So, ayan at okay naman po siya gamitin kahit sa kahit sa succulent, sa cactus kasi heto talaga yung gusto ko sa sa labarak kasi pag time na nadiligan natin yung ating halaman ay kita po pagbasa yung ating soil kasi sinisipsip po ng labarak yung excess water dun sa ating ginamit na soil. So pag tuyo na po yung ating toppings ay ayan at pwede na po natin siyang diligan kasi tuyo na po yung ating labarak. So yan guys at unti-unti na pong nagkaroon ng ng mukha yung ating dish. Kaya ayan at ipagpatuloy lang natin yung paggawa dito sa ating dish garden. Sana ay na-enjoy nyo yung paggawa natin nito guys kasi hindi ko talaga alam yung magiging itsura nito, kung magiging maganda ba siya or okay ba siya. So yan at parang tinitingnan ko lang yung kulay ng ating halaman na ginagamit dito sa ating paggawa ng dish garden. So, siguro lang to, parang kung ano yung maganda sa paningin ko, ayun na po yung magiging resulta. So, sana po ay nagandahan kayo at na-enjoy nyo yung panunood dito sa ating paggawa ng dish garden at bago po tayo magtapos dito sa ating paggawa, pag-iisip pa lang kung paano siya ayusin. So talagang nalito ako kung saan ko ilalagay yung ibang cactus. So siguro na lang maglagay ako dito ng konting parang lang siya, yung konting kakulay ng natin pot. So ito yung naisipan ko guys, yung ating zebra. Yan, kakulay siya ng ating pot and then ng ating Richie eye. So ayan. At merong white and green yung kulay ng ating plant. So yung ating agave naman po ay green and white. So parang hindi pa ako kontento kasi yung ating yung ating variegated squash ay gusto kong ipakita. So nag-iba na naman yung isip ko guys. So siguro dito na ayan. Kasi maganda kasi pag nakita yung ating teapot. And then, kung merong dapat iangat natin. Kasi yung ating didi naman po ay kita naman po yung kanyang kulay. Kasi meron siyang white line. So, okay na sila dyan. And then, yung ating ceramic or figurine ay matingkad naman po yung kulay. So, yan na po guys yung ating ginawang naisipan kong arrangement dito sa ating dish garden. So, ayan guys yung ating nagawang dish garden ngayon. At bago po tayo mag-end ay gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat po nagsuporta dito sa ating YouTube channel. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.